Patricia? Kapag po, na-submit na yung business plan niya sa inyo, doon niyo palang malalaman kung sino may gawa. Nasa loob ba si Armando? Oo. Anong ginagawa mo? Pinapagawa kasi ako ng business plan ni Armando base rin sa report na pinesend ko kanina sa director's meeting. Aba, magandang balita yan dahil binigyan ka na niya ng importansya. Bakit hindi mo kayang gawin? Hindi yung ganun kadali. Makinig ka, Patricia. Hindi ba pinilit mo kung nakawin ang report na yun doon sa opisina ni Pangit? Para saan? Para patunayan mo sa lahat na kaya mo panindigan at gawin yon. Isa pa, pinagmalaki mo sa akin na meron kang 6 semesters sa San Marino. Oo, totoo naman lahat ng sinabi ko, Marcela. Pero matagal na akong graduate doon, hindi ko na maalala kung paano gawin yun. Pues, bakit ka nag-commit na gawin yan? Dahil sinabi po ng besting Betty na yun kay Sir Armando na ayaw niyang gawin. At ako daw ang dapat dahil alam ko naman ang lahat ng nilalaman ng report ko at maipapaliwanag kong mabuti. Napasubo ako, Marcela. At ang masakit, 2 araw na nga ibinigay ni Armando sa akin. Hindi ka dapat masira. Dapat magpatulong ka. Kanino? Aba, ewan ko, malay ko kung sino. Basta dapat humanap ka ng isang tao na puno ng kumpiyansa na kaya i-present ang figures na to kahit kanino. Kung patulong ako sa kapatid mo, katalinis at confident, isa pa, may alam siya tungkol sa finance. Tawagin mo naman siya at sabihin mong dadaan ako sa apartment niya mamaya. Tapos, Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo, Patricia. Kapag ginawa mo yun, eh di parang wala yung pinagsabong si Armando at si Daniel. Kapag napansin ni Armando na nakita ni Daniel ang figures ng kumpanya, papatayin ka niya. Isa pa, hindi papayag si Daniel na tulungan ka. Humanap ka ng ibang tao. Hello? Hello. Marcela? Patricia Fernandez? Yes. Eto, may padala sa'yo ng sulat. Meron daw akong sulat, Marcela. Tama. Ikaw si Patricia Fernandez, hindi ba? Ako nga. Well, para nga sa itong sulat na to. Kunin mo na. Ma'am Marcela? Sige. Bye. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. La 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 la. La 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 la. Oh. La 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 la. Napaka-presko ng messenger na yun. Parang baliw. No! Ayun! Yun na yung credit card balance ko. Hindi kasi ako nakapagbayad sa loob ng 2 buwan. Siguradong suspended na yun ngayon. Ah! Pati installment plan ko sa kotse, 3 buwan na pala. Ay! Ay, naku, ayoko na. Ayoko na tingnan yan. Tsak na monthly fee ko yan sa club kasi 6 months na akong hindi nakakapagbayad. Malamang hindi na nila ako papapasukin. Tingin mo, pwede na kaya akong pasweldohin ng advance ni Armando? Ha? Ha? Naku, Marcela, ayoko matulog sa kalsada. Isabit mo muna ang report mo, tapos kausapin mo siya tungkol dito. Ay, sana makakita ako ng mayamang lalaki na hahangon sa akin sa kahirapan. Eh, sino papatulang ko na basta mayaman siya? Yan ang malaking kalokohan, Patricia. Ang daming may gusto sa'yo. Nandiyan si Fernando Gaitan, Mario Rivero, Marco Antonio Galindo. Mayayaman lahat ang mga yun. Oo nga, tama ka. Lahat sila milyonaryo. Totoo, pero wala ni isa sa kanila na seseryosohin ako. Ha? Sawang-sawa na ako sa mga pa-date-date at yung maging girlfriend na kahit sino lang. Ayoko, gusto ko na lumagay sa tahimik. Isang lalaki ang pagluluto ko araw-araw. Marunong kang magluto? Yan yung nakapagtatakang figures at financial cost. Pero hindi ko alam kung saan nagmula. Oo nga, pero ayan naman eh. Oh, kitang-kita. 90 4 plus 29. Eto, malinaw na ang financial expense ay hindi lumalaki kasabay ng rate of investment. Alam mo kung bakit? Simple lang. Walang nagre-review ng papeles. Walang nagmamonitor ng bagong interest rates. Ng mga numero. Kaya naman, ang net profit natin ay negatibo. Kung gano'n, saan tayo nagkamali, Armando? Dahil pareho tayong walang alam sa finance. Wala tayong alam dun. Dapat pala humingi tayo ng payo kay Olarte bago tayo nag-present dun sa matanda. Payo kay Olarte? Wala akong tiwala dun dahil tao sa Daniel Valencia. Tama, Mr. Valencia. Pinaliwala nila ang pag-increase ng kanilang pagkakautang, pati ang interest rate. Bakit ngayon mo lang pinagsasabi niya, Olarte? Kasi, ngayon ko pa lang naman nakita ang proposal nila yun eh. Isa pa, alam niya naman na hindi kami magkasundo ni Armando. Ganito. Gusto ko makuha ang full analysis mo bukas pag ina-propose mo.
Kung totoo nga na wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari, ito na ang magandang pagkakataon para patalsingin siya sa pagka-presidente. Tama, wala nga siyang paalam-alam. Kaya bukas ihahanda ko na po ang report. Huwag kayong mag-alala. Salamat sa larte. Malaki ang posibilidad na gamitin ito ni Daniel laban sa pagka-presidente mo. Kaya aminin na nating mali tayo at humingi na mas mahabang panahon para ma-review ang proposal, pati ang mga plano. Sira na ba ulo mo? Aamin na mali tayo? Eh di para ka na rin nagpatalo kay Daniel Valenza. Hindi ko hayaang magmukha akong tanga sa harap ng board of directors at pagtawanan ng lahat habang buhay. Hindi, ayoko mangyari yun. Armando, tanggapin na natin. Nag-project tayo ng mali sa paghahangad na matalo si Daniel. Buisit! Teka, mag-isip tayo ng magandang paraan, Mario. Hindi tayo dapat sumuko kahit desperado na tayo. Bukas, dapat maplansya ng gusto na to. I-present ang business plan na bago. Mag-isip tayo ng solusyon kaysa isa lang ako at ipahiya sa harapan ng board. Hindi ko bibigyan ng dahilan si Marcela na barilin ako sa ulo. Naiintindihan kita pero... Nalilito na talaga ako eh. Buti pa, umuwi na lang tayo at magpahinga. Okay? Bukas, pag-usapan natin to na mahinahon. Kaya natin to ayusin. Pero pakiusap lang, Mario. Walang dapat makaalam ng tungkol dito. Armando, masyado kang tensyonado. Ako natetest na rin eh. Kaya mabuti pa. Sa beer house muna tayo. I-table natin siyang hilita para mawala ang stress. Stress? Buong buhay ako may stress kapag hindi ako nagpahinga. Bakit ba? Sablay ka na naman ba sa diskarte mo kay Patricia? Hindi, Armando. Nagpapakipot lang yun. Magsisisi din yun. Pogi yata ako. Kung ikaw pogi, wala nang pangit. Ay, Patricia, utang na loob. Para namang hindi mo siya kilala. Si Mario lahat ng nakapaldan nililigawan. Basta may sexy, maputi at magandang boses, walang pinapalampas yun. Pero single pa yun. Oo, single siya, hindi pa kinasal, pero marami nang nakasamang babae. Shareholder ba siya dito sa kumpanya? Makinig ka, Patricia. Mamamatay si Mario Calderon na isang binata. Sigurado yun. Kapag may babae, nag-isip na karapat dapat siyang maging asawa. Tapos na ang mundo. Ang tingin niya sa babae ay kasangkapan na pinapasok sa kama at hindi isang babae naka-wedding gown. Pero matutulungan niya ako sa report ko, tama? Of course! Good luck, para namang hindi yun malalaman ng best friend niya si Armando. Well, it depends. Alam mo, may bago akong target dito sa kumpanya eh. Alam mo kasi, si Aura Maria na receptionist natin, mukhang palaban at game, di ba? Ganun ka na ba ka-desperado para nakita ng problema? May anak na yun eh. Oo, ayos ka nga. Lalabas kayo? Pauwi na ako. Teka, ano? Kamusta, Patricia? Okay. Meron akong balita. Sa isang araw ko pa kailangan ng report na yan. Ay, Armando, mabuti naman Pero kasi. i-submit mo na yan bukas. O bakit ka natulala? Anong problema? Nagawa mo nga i-prepare ang lahat ng impormasyon, di ba? Doon sa proposal, doon sa mga balance sheet, sa lahat ng forms, sa lahat ng data ng departamento. Di ka na may hirapang gawin lahat ng request ko. Kayang-kaya mo yung gawin kahit nakapikit. Sisiw lang sa kanya. Nasa iyo lahat ng impormasyon, kaya walang problema. Kailangan ko yun bukas ng umaga. At ikaw din. Yes, Master. Sige, boss. Okay. Teka muna, bakit parang masungit ka? Ano bang problema mo? Tuwing nakikita ko ang kapatid mo para akong sinisilaban. See you tomorrow, madam. Sana makatulog ka na mahigpit.